Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, ay blessed afternoon po sa inyo pong lahat. Good afternoon po mga kapatid at welcome dito po sa ating programang The Baptist Lunch. At ako po lubos na nagpapasalamat sa Panginoon at muli ay nabigyan ng pribilehiyo na maging part ng programa pong ito. And I do believe na tayo po ay pagpapalain ngayong hapon po na ito sa mga tatalakayin po natin. Kaya Team Focus, Team Prep. Ayan, dalawa to, di ba? Team Focus and Team Prep ang dapat ay mga audience natin dito ngayong hapon po na ito, no? Kaya again, keep tuning in. Ipasa nyo na itong link na ito sa mga grupo ninyo. Kaya at mag-hashtag kayo dito sa ating comment section box ng inyo pong mga grupo. Ayan, nakikita ko po dito yung mga iba pa pang mga grupo. Kaya i-hashtag nyo na, mga kapatid. No? Again, isang mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat and welcome dito po sa ating programang The Baptist Lunch. No? At good afternoon din po sa ating mahal na pastor and also sa mga mission churches and mission pastors po natin. Kanina tayo po ay nagtumalakay ng patungkol po sa ating pisikal. Ngayon naman ay patungkol naman sa spiritual, mga kapatid. No? Kaya salamat sa Panginoon at may mga ganyang klaseng programa tayo na umeere dito po sa ating simbahan. Kaya, again, keep tuning in. At nakita ko na dito, sabi dito ni Ma'am Leia Ramirez, hashtag Dauntless Deborah. Ayun, no? At doon naman sa Team Purposeful, Ma'am Eileen Jimenez. Yan, hello po sa inyo pong lahat. Shout out po sa inyo. At kay Sir Michael Bagyon, hello po Sir Michael. Good afternoon. At magandang hapon din kay Ma'am Arabil Arasa. Ayan, hello po. Happy viewing. And kay Ma'am Rica May Danao. Ayan, ano yung TF? Team Fo. Kala ko talent fee. Oo. TF Obedient Ruth. Ayun. Ayan, may mga grupo na nila. Oh, matindi. At sino pa ba yung mga nandito mga ano? Wala na akong nakita. Ayun lang. Oh, patay tayo dyan mga kapatid. Dapat kayo ang audience dito. Ha? Yan, sabi ni Ma'am Ara, Team Fearless. Oh. Hello po, West Bank family. Yan sila Ma'am Melody Alarba. Ayun, meron pang isang Obedient Ruth. Si Ma'am Jessa Arasa naman. Yun, hello po. At Team Fearless din, no? Sa Team Prep, si Ma'am Dinabi Gonzales. Ayan, hello po sa inyo po. Thank you so much for watching and viewing ngayong umaga pong ito. Ayan, si Sir Alfonso Owera. Team Purposeful ka pala, sir. Ayan. Ayan. Hello po. Team si Sir Andy Agdon. Yan. Siguro sa area po nila to. Sa Team Bravo sa area po nila. Hello po. Happy watching po. Happy watching po sa inyo pong lahat. Yan. So, konti lang yung mga nanonood. Shoutout sa inyo ha. Team Prep and Team Focus. Ayan. Uy, si Sir Raify Flores ay nanonood na rin po para po sa atin. Si saan siya? Team Purposeful din siya. Yun, hello po. Yan, matitindi. Ilan na sa Team Purposeful? Dalawa? Dalawa na. Tatlo na. Oh, ayan. Si Team Patient. Team Patient ni si Jessa? Okay, leader na siya dun sa siguro. Tapos, wow, very good At least, dalawang, ikaw, madaya ka. Attendance ka na sa Team Patient, attendance ka pa sa Team Focus, Ayan, so, ilan lang, mga kapatid. Ay, nako, yung mga leaders, call out your members, no? Yan. Teams, sa pa to, nagdalawang attendance din. Team Steadfast din. Para lang may representative ang Team Steadfast, mga kapatid. Ma'am Leia Ramirez, hello po. Good day din po kay Sir Raul Abon. Yun, hello po, good day po. At wow, si Ma'am Bless Jeronimo all around. Ganyan po naman talaga tayo. Tayo po itinitrain po dito ng hindi lang sa iisang lang. Oo. Hello, shoutout sa iyo Ma'am Blessy Jeronimo. At Brothers, Mighty Issachar, asan na kayo? Yun, tinag na lahat, yari kayo. Pinangalanan.
si Sir Ruben Ubidos, John Pactor, Dan Joshua Bernades. Oh, nako, yari kayo. Pinangalanan. Leader ba to si Ranidel? Ayun, pinangalanan kayo, mga kapatid. Yan. Timba. Wow! Aslo ko doon. Aslo ako doon. Sorry. Pasya. Koy. Pinagagawa mo. Ayun, meron na isaw na rin na itang bagong pangalan dito na team. Team Excellent Esther. Wow! Sino nung leader nitong Excellent Esther? Ma'am Charina Rosales. Ayan. Shoutout din sa aking asawa, Ma'am Chrissy Tungol. I love you. Thank you so much for watching. CBBC La Union. Hello po. Magandang tanghali po, CBBC family. Ayun. Salamat po sa mga nanood. Kaya may sumunod pa. Timbangan daw. Ayan, Sir Ivan Munggoso, ha. Oo. Wow! Anong to? Saan si Sir Ivan? Ay, wala na pala. Graduate na pala to. Sa new couples na pala to. Alright. So, Sir Donald Taytayan. Hello po, Sir Donald. Happy watching. Keep watching lang. And enjoy watching together with your family. Ayan. May nakita pa akong isang dito. Isang nanonood dito. Noble Naomi. Ayan. And also Team Purposeful. Uy, ilang dami ng Team Purposeful, ha? Dami nanonood, ha? Puro full time, no? Ilan to? Apat na kayo nanonood. Salamat sa Panginoon at nanood tong mga full-time na ito, no? Kaya, at least apat, sir. Apat, no? Kaya, thank you so much. Keep watching. Sayang kasi, itong programang ito ay dinisenyo po para po sa inyo, no? Kaya, I'm sure na tayo po ay pagpapalain sa mga pag-uusapan natin. Kaya maganda maka-tune in po kayo, mga kapatid, kasi mahirap naman, no? May mga ganito tayong klaseng programa. Well, anyway, tatalakayin po natin yan mamaya-maya para makita po ninyo yung ating dinesenyo ng ating mahal na pastor, no? Para po sa inyo itong programa pong ito. Kayong mga young people, Team Focus and Team Prep, ay kayo po ay kayo po ay patuloy na mag-tune in. No? Halos iisa lang yung ibang representative ng mga ng mga ibang grupo dito. Ay nako, nakakalungkot naman 'yan, ha. At kayong mga leaders, call out ninyo ang inyong mga ang inyong pong mga area or mga members. 'Yun. Sa Ma'am Leia, sa iyo, ilang nang nag-tune in sa iyo? Parang ikaw lang. Sir Emilio Diaf, shout out to you. Team Fearless. Wow. Sir Emilio, talagang fearless. Bumabawi si Sir Con sa mga absent niya. Tindi ka talaga, Ma'am Blessy, ha? Hindi pa to TCS, ma'am. Okay, talagang, hindi, ma'am. Siyempre naman, oo. Kailangan natin, madami tayong absent. Sa kadahilanan. May may rason, Ma'am Blessy. Alright? So, I hope na kayo po ready na at handa na para tayo po ay matuto magmula po sa ating salita po ng Diyos. Napakaganda po nung tinatalakay niyo po dito. It is a great, meron po ang great topic po dito, which is cultivate yourself, motivate the family. No, napakaganda po nung binabalangkas po natin dito. Ayan, sir, wala po tayo sa TCS. Yan, wala po tayo. Yan. So, again, ay maganda po yung pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, and I hope and I pray na itong tatalakayin natin na ito ay patuloy na magiging blessing po para po sa atin, no? At buksan lang po natin yung ating text po dito. Maganda na ang ating pag-uusapan ay magmumula dito sa salita po ng Diyos. Dito po sa the parable of the sower, which is in Matthew chapter 13. All right, Matthew chapter 13 in verse number 18 to 23. Yan po yung parable of the sower. Yan po yung maganda pong yung tinatalakay po diyan is yung patungkol po sa seed. All right? Kung saan po itatanim, is it in the wayside, is it in the stony and doon sa may thorns and doon sa good ground, no? Yan yung maiba't ibang klaseng ground. Last time tinalakay ni Sir Jao, mga kapatid, is yung patungkol po doon sa patungkol po doon sa ground, which is magandang ituloy po natin yung discussion po na yon, mga kapatid, kasi it is very important. Kasi sabi nga, yung seed, mga kapatid, it is already there,
Alright? Yung seed na yan is none other than the Word of God. Yan po yung pinag-uusapan po natin yan. Yan po yung salita po ng Diyos. But the big question here is, saan mo itatanim? Saan mo ilalagay yung seed? Saan dapat siya maninirahan? Saan siya dapat maitatanim? Is it doon ba sa wayside? Is it doon ba sa good ground? Or doon ba sa sa may mga thorns? 'Di ba? Magandang malaman po natin yung mga bagay. Kasi it is very important, mga kapatid, na alamin natin yung soil or yung ground na tinatalakay po dito ni Sir Jao last time. No? Kaya again, ay maraming salamat sa Panginoon at may ganitong klaseng topic para ma-encourage lalo yung mga young people na patuloy na makapakinig. Kasi nga, sabi nga dito, cultivate yourself, mga kapatid, and then motivate the family. Alright? Kaya nga, maganda mapag-usapan natin, ano ba yung pag sinasabi nating cultivation or pag sinabi nating cultivate? Yan, no? Maganda sigurado na naibigay na po itong meaning na ito way back then nung nailunsad itong nailunsad itong topic po na ito. Pero gusto ko lang ma-remind po ulit, baka may mga sakaling mga baguhan na mga nanonood po ngayon na magandang makita ninyo ano bang ibig sabihin pag sinabi nating cultivation. Kaya nga magandang pag-usapan, no? Mga kapatid, lahat po na nagsusubaybay po sa atin dito, na yung soil or yung ground is makultivate natin ng maayos. Nakukuha niyo po ba yung mga kapatid? Kasi yun yung paglalagyan Yun yung paglalagyan nung seed, nung Word of God. So, dapat merong magandang kalalagyan po yun. Nakukuha niyo po ba? Kaya nga, we need to cultivate the ground. We need to cultivate yourself. Para yung alin? Para yung seed na mailalagay po sa atin, yung seed, yung Word of God na maibibigay po sa atin, ay maganda po yung pupuntahan. Nakukuha niyo po ba yun, mga kapatid? I hope na nakaka-tune in po kayo. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, that is why we need to cultivate yung ground. Now, what is the meaning of cultivation? Alright? Sa larangan po ng kayo pong mga plantito at plantita po diyan na nagsusubaybay, mahilig po na magtanim, no? Bakit importante yung cultivation? Sabi dun sa aking pagkaka-research, mga kapatid, it helps to break up the dry crust doon sa ibabaw ng soil. Alright? It helps to break up the dry crust on the surface of the soil. Yan po yung ginagawa nung cultivation, di ba? Binubungkal po yan Nakuha niyo po ba yon? Di ba? Pag kayo po yung nagtatanim at nakita ninyo na dry yung ibabaw ng lupa, anong gagawin? Bubungkal-bungkalin. Di ba? So yun po yung ginagawa sa cultivation. It helps to break up the dry crust on the surface of the ground, all right, of the soil, para alin? All right? Allowing air, all right? Allowing air, nutrients, and the water to get deeper. Nakuha niyo po 'yon? At least yung mga mga farmers diyan, yung mga at least nagkakaroon kayo ng idea, bakit ba binubungkal yung lupa? Bakit hindi na lang agad itanim? Di ba? Bakit hindi na lang agad i-shoot na lang agad yung seed, di ba? So meron purpose po 'yun. May importansya po nun para yung dry ground, yung dry ay makultivate, matanggal yung crust ng surface, all right? And also para pumasok yung alin, allowing air and nutrients and water to get deeper. Alright? Para mas lalong pumasok yung tubig doon sa pinakanuot-nuutan. Kasi hindi mo naman, yung pagtatanim naman natin, hindi mo lang naman siya, ganun lang naman yan Ilalagay mo yan doon sa doon sa almost, maibabaon mo yung seed. Alright? It also helps to interrupt germination of weeds.
Nakukuha niyo po ba yan? Kaya napaka-importante nung cultivation. It is very important to cultivate the ground. Nakukuha niyo po ba yan, mga kapatid? Kaya nga, ngayon, bakit ko po sinasabi yan? No? Kasi nga, yung seed dapat may magandang ground. Alright? Yung seed, yung punla, ay dapat merong maayos na pupuntahan. Kasi kapag hindi maayos yung ground po niyan at hindi natin na-cultivate ng maayos, I'm telling you, mahirap tumubo. Mahirap magkaroon ng bunga. Mahirap magkaroon ng maayos na resulta. Ang tagal. Minsan pwede pang mamatay. Minsan pwede pang maanod. Nakikita niyo po ba yon? Di ba? Nakikita niyo po ba yung mga kapatid kung bakit napaka-importante ng na dapat nating alagaan at dapat nating tignan yung ground na pagtataniman po. Kaya nga minsan, di ba, pag ang isang talaga nagtatanim, pag tinignan niya yung lupa, alam niya na agad, ito masustansya tong lupa na ito. Pag tinusok niya palang na ganyan yan, maganda tong lupa na to. Di ba? Pag tinusok niyang ganon, masustansya tong lupa na to. Wow. Oo, di ba? Oo, di ba? Pag binungkal niyang ganon, tas konting angat pa lang, alam niya na eh. Alam niya na kung paano Kung alam niya na kung paano yung itsura ng lupa. Di ba? Kaya nga, sabi ko po sa inyo, kahit nga sabi minsan, konting cultivate na lang, di ba? Pero yung ibang lupa, talagang matindi yung pagkakayod, matindi yung pagbubungkal. Nakikita niyo po ba yon? Kasi nga, bakit nila ginagawa yon? Again, sabi ko nga, para pumasok yung mga nutrients. Para pumasok yung air. Para pumasok yung tubig. Alright? Nakuha niyo po ba yon? Para doon sa ipinunla mo, mas lalo siyang bubunga. Mas lalong maganda yung bunga niya. Kapag hindi mo kinultivate yan ng maayos, pag hindi maayos yung cultivation yan, sabi ko nga kanina, most probably, hindi yan uusbong. Most probably, ay hindi yan maayos ang niya. Minsan, paganon. Minsan, walang bunga. Di ba? Minsan, hindi maayos yung pagtubo niya. Minsan, hindi ganun kasusta, hindi ganun kalaki. Di ba? Nakikita niyo po ba yon? Kasi nga, doon pa lang sa simula pa lang ng cultivation or panimula pa lang ng pagtatanim, dehado na. Palyado na, hindi na maganda. Kaya nga, sinasabi ko nga kanina, mga kapatid, ang pinatalakay ko po kanina is we need to cultivate the ground properly. That's why cultivation is very important. No? Now, let's put it saan? Doon sa ating spiritual, mga kapatid. Same thing, mga kapatid. Same thing din na nangyayari para po sa atin. No? Ilagay mo yan sa spiritual nating pamumuhay. Kapag hindi maayos yung yung pagtanim ng salita ng Diyos sa'yo, kapatid, ikaw na nakikinig ng mga young men at young ladies, pag hindi maayos yung pagtanggap mo ng salita ng Diyos, I'm telling you, hindi rin maganda yung bunga. Hindi rin maganda yung kakalabasan na pag-uugali mo. Hindi rin maganda yung magiging asal sa magulang mo. Bakit? It is because hindi mo pinahintulutan na i-cultivate yung lupa. Hindi mo pinahintulutan na yung tataniman, yung puso mo, that's the ground. All right? That's the ground. Yung puso mo, hindi mo inayos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakukuha niyo po ba yun? Ina-apply ko na po, mga kapatid, yung cultivation saan? Doon sa ating spiritual na pamumuhay. Kanina, pinakita ko po kung anong mangyayari sa seed, doon sa magiging bunga, kapag hindi naging maayos, yung cultivation, hindi magiging maayos yung pagtubo niya. Same thing. Saan? Kaya nga, ito yung ginamit ng ating Panginoon eh. Kaya nga, sinasabi niya, you need to plant or you need to put the seed on the good ground. Kailangan mong ilagay sa good ground. Yung good ground na yon is well cultivated.
para pumasok yung hangin, para pumasok yung nutrients, para ma-absorb natin. Same thing din sa ating spiritual na pamumuhay. Para maging maayos yung alin, yung napapakinggan mo ng mabuti para maging maayos yung pamumuhay mo, you need to have a good ground. You need to cultivate what? Yung puso natin. No? I-cultivate, ayusin natin yung puso natin, mga kapatid. Tanggalin mo yung mga dry surfaces dyan sa puso mo na nagiging sagabal saan? Sa pagtanim or pagpunla nung seed, nung salita ng Diyos. Kaya hindi makapasok-pasok yung salita ng Diyos. It is because dry. Dry yung puso natin. Hindi maayos. Kaya nga mga kapatid, I'll just give you some points. No? 2 points lang ito mga kapatid na very simple mga kapatid. At alam ko naman, narinig nyo na ito sa napakaraming mga preachers, no? Na kung paano magiging maayos yung tataniman nung salita ng Diyos. Paano ba tayo magkakaroon ng good ground? Paano ba magiging maayos? Paano ba magkakaroon ng maayos na good ground? Para yung salita ng Diyos, pag tinanim, alright, maganda ang bunga. Maganda yung pupuntahan. Maganda yung kakalabasan nung alin, nung itinanim na salita ng Diyos sa'yo. Alright? Kaya nga, ang simple lang gagawin natin, cultivate. I-cultivate natin, ayusin natin yung ground natin. Ngayon, paano tayo magkukultivate? Number 1, simple lang mga kapatid, focus on God's Word. I-focus mo lang yung sarili mo. Kaya nga mga kapatid, ito nakakalungkot mga kapatid. Maraming mga, sabi nga ni Sir Jao last time yung seed, itong salita ng Diyos, wala nang problema dito It is already settled. Okay na to Wala nang ano dito. At higit sa lahat, marami tayong napapakinggan na salita ng Diyos. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo ang nakakalungkot, ang problema sa mga young people, madalas mga kapatid, kaya nga may mga young people na lumaki na sa church, grabe na, ang tagal na sa simbahan mga kapatid, pero magugulat ka, ganun lang pinabagsak ng kasalanan. Pero lumaki na yan sa church Matindi na yung mga napakinggan, yung seed. Ang dami na. Di ba? Pero anong nangyari? Sabi ko nga po sa inyo, wala silang good ground. Hindi maayos yung puso nila. They are just coming to church. They're just passing by. Pero wala na yung puso nila. Hindi na sila nakafocus sa salita ng Diyos. Pag pumupunta sila ng simbahan, it's just na wala lang. Para na lang may ma-present. Okay, ito yung bihis ko. Ito na yung ano ko, ito yung bago kong coat, bago kong damit, bago kong dress, bago kong sapatos. Yun na lang. Kaya nga nawawala na yung main thing kung bakit pumupunta sa simbahan. Alin yun? Yung maapag-focus ka sa salita ng Diyos. That's why many young people today, mga kapatid, kaya nga sabi nga, hindi batayan na ikaw ay nasa simbahan at magiging okay ka na. Hindi batayan yun, kapatid. Kinakailangan, mga kapatid, na ikaw, pagdating mo sa pananambahan, you need to focus on the Word of God. Minsan marami ng hindi kumbaga hadlang. Hindi ka na nakafocus, ang motivation mo, pag ikaw ay pupunta sa church, iba na. Iba na. Nakakalungkot po yun mga kapatid. Kaya pupunta ng church kasi gusto kong makita si ganito. Kaya ako gustong pumunta sa church kasi makakatabi ko si ganito. Kumbaga, ang church ginagawa ng meeting place ng mga hindi maayos na kapamaraanan. Nakakalungkot. That is a sad thing na nangyayari po sa simbahan. Akalain niyo po yun, hindi mo na focus yung makinig sa salita ng Diyos. Ang focus mo na is siya na. Siya na yung focus mo.
Iba iba na yung iba na yung rason mo kung bakit ka pumupunta saan? Sa pananambahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya nga ang pinakamaganda po dito mga kapatid, ayusin yung ground, ayusin yung puso natin. Ngayon, paano maaayos yan? You need to focus on the Word of God. Focus mga kapatid. Pag ikaw ay pumunta sa bahay pananambahan, make it sure to accomplish yung purpose mo. Alin yung purpose mo? Makinig ng salita ng Diyos. Alright? Sabi ko nga, once you go to the church, find a place, na makakapag-focus ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming mga young people, ang hirap paupuin sa harapan. Lalong-lalo na yung mga men, ang hirap paupuin dun sa harapan, mga kapatid. Hindi automatic na sila ay pupunta dun sa harap eh. Alam niyo po ba yung mga kapatid? Maghahanap pa yung mga usher, maghahanap pa yung mga usher na papaupuin sa harapan para lang makapakinig, yung makapag-focus. Ang hirap maghanap ng mga kalalakihan, mga kapatid. Pero sabi ko nga, once you go to the church, mga kapatid, maghanap ka ng lugar kung saan ka makakapag-focus ng alin? Ng salita ng Diyos. Hanapin mo yung best spot, mga kapatid. Hanapin mo yung hindi ka makasandal. Makapakinig ka, mga kapatid, hindi yung nasa dulo. Akalain niyo po yung mga kapatid, ang dami kong mga nakikita, mga kapatid, na young men, young people, mas pipiliin nila sa likod. Pagdating sa likod, mga kapatid, ang hirap-hirap na, madami ng distractions. Ang dami ng mga, pwede ka nang lumabas. Di ba? Nakikita niyo po ba yun? Maghanap ka ng rason, mga kapatid, na mag-stay put ka, makikinig ka sa salita ng Diyos. Yan yung sinasabi ko, mga kapatid. You need to accomplish the purpose na makakapag-focus ka ng salita ng Diyos. Hindi yung pagdating mo, saan kaya magandang spot dito na hindi ako makikita pag tumayo ako? Akalain niyo po yun, Saan kaya ako pwedeng pumwesto ng hindi ako makikita kapag lumabas ako mamaya? Nakita niyo po ba? Again, nawawala na yung purpose mo, kapatid. Kung bakit ka pumupunta sa bahay pananambahan. Mga young men, young ladies na nakakapakinig po sa akin ngayon, kaya hindi nagiging maayos yung pag-cultivate ng ating puso, kaya hindi maayos yung ground, kasi hindi ka na nakafocus doon sa salita ng Diyos. Wala ka nang naa-absorb na salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina yung meaning ng cultivate, mga kapatid, yung meaning ng cultivate, para pumasok yung nutrients, para pumasok yung air, para pumasok yung water. Ngayon, paano kung hindi maayos yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, kung hindi maayos yung ground? Paano magagamot yung galit mo sa puso mo? Paano magagamot yung inis mo sa puso mo? Paano magagamot yung inggit sa puso mo? Kung hindi tayo nakafocus doon sa salita, paano magagamot yung maling pag-uugali mo bilang isang young people kung hindi ka nakafocus sa salita ng Diyos? Nakikita niyo po ba yun? Kaya nga hindi nagiging maayos Yung salita ng Diyos, naihahayag ito ng maayos, mga kapatid. Very Class A itong seed na ito, mga kapatid, na nakukuha natin from our pastor. Nakukuha niyo po ba yun? Yung seed na nakukuha natin ay class A po ito. Hindi po ito yung parang bangke-bangketa lang, mga kapatid. No. Ang ating mga pastor ay nagsusumikap na aralin, nagsusumikap himay-himayin, nagsusumikap na talagang baybayin yung Biblia, mga kapatid, upang maibigay lang sa atin yung tamang seed. But, nagkakaroon ang problema doon sa tataniman ng seed. Yung puso natin, hindi maayos. Hindi nakakultivate ng maayos. Yung alin? Yung puso natin pag binibira na yung young men, young ladies, pag binibira na sa pulpito, wala na yan.
Nawawala na yung focus. Kaya nga sabi ko sa inyo, once na naihahayag na ang salita ng Diyos, alright, focus on the Word of God. Para alin? Para matulungan tayong maayos yung ground po natin. Yung puso po natin, mga kapatid. Kaya nga, find a place. Avoid distractions. Avoid things that could hinder you to hear the Word of God. Hindi panahon, hindi yung oras ng pananambahan, hindi yan yung panahon na ikaw ay magse-cellphone. Sabi ko nga po sa inyo kaya pag nasa likod ka, prone ka na magse-cellphone ka. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, find a place. Humanap ka ng lugar kung saan na alin makakapakinig ka ng maayos ng salita ng Diyos. Para alin? Para anong mangyayari ulit yan? Para ma-cultivate ng maayos yung ground po natin. No? Kasi it is very important, mga kapatid. No? Lahat po na nakakasubaybay po sa amin ngayon, it is very important na ma-cultivate natin yung ating puso ng maayos. Yung ground. Maging maayos yung pagtataniman nung seed po na yan. Kasi itong sabi ko yung seed natin, settled na to, mga kapatid. Okay na ito. Di ba? Ang problema na lang is yung tataniman. Matigas ba yung tataniman natin? Di ba? Yung puso mo ba ngayon, kapatid, matigas ba kaya hindi maging... Kaya nga sabi ko, no wonder, mga kapatid, may mga tumatagal, tumatanda dito na mga young men at young ladies doon sa paikinig or sa simbahan, mga kapatid, nang hindi maayos yung ground nila. Lumalaki sila sa church nang hindi maayos yung ground. It is because during the young people age pa lamang, ay hindi na nila inayos yung pagpaikinig nila ng salita ng Diyos. Kaya pag tinanim yung seed, hindi maayos yung bunga. Di ba? Kasi hindi maayos eh. Kaya nga nagkakaroon ng hindi maayos na pag-uugali ang mga young men at young ladies natin sa ating simbahan. Pero sabi ko nga sa inyo, one thing para ma-cultivate yan, mga kapatid, yung ating ground, is you need to focus on God's Word. Focus. Find a place, mga kapatid. Once na nandyan na, pagpasok mo, kapatid, humanap ka na ng lugar na talagang makapag-focus ka ng salita ng Diyos. No? Lalong-lalo na kung ikaw ay baguhang Kristiyano, baguhang mananampalataya, find a place. Di ba? Tanggalin na natin, nakakalungkot, mga kapatid, pag tumatagal na, parang hindi na nila kailangan. No? Parang sasabi nila lagi, narinig ko na yan. Na parang yan na naman yung sasabihin niya, Di ba? Parang ganun na nangyayari, mga kapatid. Pero sabi ko po sa inyo, wag sana tayong humantong sa ganung klaseng wag sana tayong humantong sa ganung klaseng kaugalian, mga kapatid. Again, in order for us para ma-cultivate yung tataniman ng salita po ng Diyos, mga kapatid, is to what? Focus on God's Word. Number 2, the last, mga kapatid, the last is, once na ikaw ay nakapakinig, alright, this is the hardest part na gagawin mo doon sa napainggan mo. What is that? Apply. Yung pag-apply na ng salita ng Diyos para maging maayos yung cultivation, yung ground natin. Alright. Once na nakapakinig ka, kinakailangan mo nang i-apply yan. Saan? Sa iyong Kristiyano. Sabi ko nga, mga kapatid, step by step process. Hindi lahat, well, that's good kung kaya mong i-apply lahat, mga kapatid. Pero as much as possible, step by step process. Isa-isa. Isa-isa lang, kapatid. Step by step process para magkaroon ka ng good ground. Para magkaroon ka ng cultivated ground. I-apply mo, kapatid. Sayang kasi napapakinggan kung walang application.
Sayang yung pagpunta sa church. Sayang yung pakikinig. Sayang yung focus. Sayang yung focus mo, pero pagdating sa bahay, palyado pa rin. Kinakailangan mong i-apply yung salita. Kahit paisa-isa lang, kapatid. Alright, meron kang nakuhang magandang prinsipyo na natutunan mo mula sa salita ng Diyos bilang isang young people. Alright, apply it. Master it. Di ba? Pag narinig mo doon sa topic na magkaroon ng modest apparel, alright, master it. I-apply mo, kapatid. Doon ka muna mag-focus. I-apply mo yung sinasabi na yun. And then afterwards, alright, eto, napakinggan ko na naman. Wala munang untimely relationship. Alright, focus ka ulit doon. Step-by-step process ang paglago, kapatid. Hindi mo pwedeng, parang sa ano lang din, parang sa halaman. Di ba? Hindi mo pwedeng madaliin ang paglago niyan. Hindi mo pwedeng madaliin yung pagbunga niyan. Meron yan taon, minsan buwan, minsan bago umusbong yan, aabangan at aabangan mo, kapatid. Di ba? Hindi yan automatic na pag ginano mo, kinabukasan, okay na. No. Kaya sasabi ko nga po sa inyo, step-by-step process, mga kapatid, yung pag-a-apply natin, yung lahat ng mga natututunan natin. Kasi nga, sabi ko po sa inyo, mahirap na masayang yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, yung focus na pinapakinggan mo, yung pag-note mo ng salita ng Diyos, yung talagang nag-note ka pa, nakailang notebook ka na, pero ni isa man lang doon, wala ka pang na-ia-apply. Sayang. Sayang, mga kapatid. No? Kaya nga sabi ko po sa inyo, focus. Yes, mahirap. Mahirap, meron ka talagang tatapyasin, meron ka talagang aayusin, meron ka talagang hihiwalayan ng mga kaibigan, meron ka talagang tatanggihan ng mga hindi ka naisa. Yes, mahirap. Pero yan, sasabi ko sa inyo, diyan tayo lalago. Diyan mo makikita, mga kapatid, yung bunga na naitatanim sa'yo. Akala mo parang mahirap yung pagtanggap. Akala mo parang wala lang nangyayari, kapatid. Sabi ko nga sa inyo, makikita mo sooner or later as the months go by, as the years go by, na nag-a-apply ka ng salita ng Diyos, makikita mo yung magandang bunga. Makikita mo yung magandang bunga, kapatid. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Kaya nga, yun yung sinasabi ko kanina, na pag maayos yung pagkukultivate natin ng lupa, makakapasok yung air, makakapasok yung nutrients, makakapasok yung tubig, at once na napasok yun, mga kapatid, lalago at lalago, gaganda. Maayos yung halaman. Same thing sa ating Kristiyanong buhay. Once na nakafocus ka sa salita ng Diyos, papasok yung nutrient, papasok yung salita ng Diyos sa ating puso't isipan, madedevelop yung ating character, and sooner or later, as the years go by, mga kapatid, sa pagtatagal mo dito sa pananambahan or sa pag-attend mo sa church, alright, hindi mo namamalayan, ang ganda na pala ng bunga mo. Kaya nga, sabi nga dito, mga kapatid, cultivate yourself, motivate the family. Now, how can you motivate, alright, how can you be a good motivator kung wala kang maayos na ground? Di ba? Paano mangyayari yun? How can you be a good motivator if our ground is not well cultivated? Paano? Paano tayo makakapag-motivate ng ating family? Di ba? Kaya nga madalas yun naririnig, pa-church ka pa. Wala rin naman palang nangyayari. Papunta-punta ka pa, ginagabi-gabi ka pa dyan. Ganyan ka pa rin. Now, tell me, young men, young ladies, how can you win your father, your mother, your loved ones pag hindi maayos yung testimony mo? Paano? Yan yung sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid. Paano nyo mawiwin, paano makita ng napakaraming tao na tayo ay meron ng Kristo Jesus sa ating buhay? If, sabi ko nga sa inyo, hindi well cultivated yung ating puso. Yung pupuntahan ng salita ng Diyos. 'Di ba? Yung seed, mga kapatid.
Pag hindi maayos yan, pag hindi yan nasa good ground, wala tayong pang-motivate sa napakaraming tao. Sa iyong pamilya pa lang, doon na lang, sa iyong pamilya. Paano mo mahihikayat yung unbeliever mong tatay kung hindi ka man lang nakikitaan ng maayos na pag-uugali? Paano mo mamomotivate yung iyong pamilya, yung kapatid mo na magsimba, parehas pa rin kayo ng pag-uugali? Nakikita niyo po ba yun? Mga young men, young people na nakakapakinig po sa akin yun. That is why testimony is very important. No? Kaya nga yan po yung binabalangkas ko po sa inyo ngayon. Na magkaroon tayo ng maayos na ground. No? Para yung tatanim na salita ng Diyos para po sa inyo, mga young men at young ladies na nakakapakinig po sa akin ngayon. No? Yan po ay magbubunga at magbubunga ng maayos. At once na nakita yung bunga na yan ng mga nakapaligid po sa atin, alright, now is the time na makikita nila, merong pagbabago. Merong Kristo ito. Buhay ang Diyos. Buhay ang salita ng Diyos. Bakit? Doon pa lang sa testimony mo, kahit hindi mo ayain yan, siya na magkukusa. Siya na magkukusa, pwede ba akong sumama sa church? Natatandaan ko lang po yung isang young people namin sa area. Nakikitaan niya na sumasali sa sa good news class. Yan. Sumasali ganyan. And then nakita niya maayos na rin yung bihes, maayos na rin yung pananamit, maayos na rin yung yung pag-uugali niya sa mga magulang niya, gumagamit na ng po at opo. Iba na. Ngayon, hindi na din namin siya inaaya or somewhat. Lumapit sa amin. Anong sabi? Pwede ko rin bang i-join yung anak ko dyan? Pwede ko rin ba? Bakit? It is because nakitaan ng maayos na pag-uugali. Na ngayon, yun yung sabi natin na motivate the family. Yun yung sinasabi ko mga kapatid na para ma-win ninyo yung mga unbeliever ninyong mga magulang, unbeliever, yung hindi naniniwala sila at nakaugalian na nila yung dati pa nilang mga kung anumang sekta nilang relihiyon, mga kapatid, ay maganda na ma-cultivate muna natin yung ating sarili. Cultivate yourself. No? Tanggalin mo, yun yung sinasabi ko, dinefine ko kanina yung cultivation, removing the what? The hard surface, your dry surface of the ground. Tanggalin mo yung mga yan para makapasok yung yung salita ng Diyos sa iyong puso. Para makita, no? Para makita yung bunga. Kasi may hirapan umusbong May hirapan mag-root yung salita ng Diyos sa inyong puso if not well cultivated. Mahihirapan yung punla. Hindi siya uusbong, hindi maayos yung bunga. Kaya kasi sabi ko sa inyo kanina, ang tagal na, marami nang matatagal sa church, pero hindi nagbubunga ng maayos. Why? The ground is not well cultivated. Hindi maayos. It is not a good ground. Yung pinupuntahan na salita ng Diyos, hindi maayos. Kaya hindi makapag-root 'Di ba? Hindi makapag-root ng maayos yung salita ng Diyos sa puso. Hindi umuugat. Mabilis mawala. Mabilis matanggal. Mabilis matanggal doon sa tinataniman. Why? Not well cultivated. That's why, mga kapatid, in this topic na pinag-uusapan natin, cultivate yourself first and then motivate the family. Nakuha niyo po ba yon? Lahat mga young people ngayon, I hope na ito po ay naging encouragement po sa inyo. No? Focus on God's Word, and once na nakafocus ka na, meron ka nang nakuha, alright, apply lahat ng natututunan mo so that you can motivate others. Di ba? Napakaganda ng topic po na ito, mga kapatid. And I hope na ako po ay naging blessing po sa inyo ngayong tanghali pong ito. No? Again, dyan muna natin tatapusin yung ating talakayin for this afternoon.
And I do believe na yan po ay naging blessing po para po sa atin. Again, cultivate yourself. Mga young men, young ladies, alright. I-cultivate mo lang na i-cultivate yung sarili. Magkaroon ka ng maayos na ground. Alright? So that yung salita ng Diyos na may tatanim, yung seed, ay may tatanim ng maayos sa ating puso't isipan. Nang maayos. Alright? Para magbunga ng maayos yung salita po ng Diyos. Alright? So I hope na meron tayong nakuha this afternoon. Amen! Amen, amen. Alright, so again, ayan, marami pong mga nakasubaybay na dito. Thank you so much sa mga nagano. Yan. Alright, so salamat po sa Panginoon at naging blessing po tayo sa mga kabataan this afternoon. Alright, so again, thank you so much sa lahat po na nakasubaybay po sa atin dyan and keep involving sa mga ministries na meron po tayo at higit sa lahat yung mga ano po natin dyan, yung mga area programs po natin. Mamaya magkita-kita po tayo saan? Sa Staying Alive, no? Kaya keep tuning in. Mamaya Staying Alive, magkita-kita po tayo dyan upang matuto muli tayo ng salita po ng Diyos. Alright, palagyan po namin sinasabi po dito, to God be the glory. Salamat po. Ingat po kayo.